magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Ka Dennis Reyes, ang babaerong banal, palikerong tapat, kristanong manyakis, ang hindi humihindot ng walang pahintulot, ang kaibigan yung kupad. Ayan. Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Salamat sa nanonood. Tapos, may comment tayo na bago. Yung ating comment ang sabi ng latest comment daw is, yun nga, one is pro sa atin, and the other one is anti. So, ayan, like I said, save space for dissent. Kung hindi kayo makapaniwala sa sinasabi namin, nasa sa inyo na yan. You can take it at face value. Pero like kita nyo naman, pag meron kaming mga kinukwento, nagpapakita rin ako nagpapakita kami ng news reports para makakalaman nyo kung saan nanggaling yung chismis namin. It's up to you kung maniniwala kayo o hindi. Kung kayo naman maniwala sa atin, wala namang pilitan. Wala namang pilitan. Nasa sa inyo. Pero salamat pa rin sa nanood. Kasi isa, hindi naniwala, pero nanood. So, thank you pa din sa kanya. Oo, salamat kung hindi mo gusto yung sinasabi namin, hindi mag-podcast ka ng sarili mo. Di ba? Ganyan lang naman yan Kanya-kanya lang yan Pero still, ako, para sa akin, salamat pa rin at nanood siya. Okay. Comment ka lang kung meron kang gusto mong i-kontra, free ka mag-comment. Yan. Ayun, ang pag-uusapan natin ngayon yung balita sa dyaryo tungkol sa ICC na, alam mo kasi, Kadinis, naguguluhan din ako bilang isang mamamayan, Ang sabi ni BBM dati, hindi daw siya magko-cooperate sa ICC. Pero, ang sabi naman niya, hindi naman daw niya pipigilan. So, ano ba talaga? Hindi, okay. Hindi naman siya magko-cooperate. Aha. Pero not cooperating doesn't mean you'd be against it. Hindi ka lang magko-cooperate, di ba? Hindi mo lang hahadlangan. Hindi mo rin hahadlangan. Hindi ka sa ICC, Pero kasi remember, Duterte, inalis tayo sa ICC. Yes, tinanggal niya tayo doon. Kaya lang, tatanga-tanga, hindi na tayo tinanggal sa Interpol Convention. Ano ba yung, magkaiba ba yun? That's also confusing, oo. Ang Interpol, International Police. Oo. Police, okay? Oo. Ang ICC, Korte. Okay? So, pag ang ICC nag-issue ng warrant of arrest at in-issue sa Interpol ang huhuli sa'yo. Oh. Since we are still a part of Interpol Convention, we are forced to take cognizance of Interpol's powers within the Philippines. So pagka Interpol nagpunta rito, may bitbit warrant of arrest, tutulungan natin ang Interpol. Okay. So parang hindi natin tinutulungan ng ICC, tinutulungan natin ang Interpol. Yung police. O di lang yun, magkaiba yun. Question, diba? Masingit lang, para lang maging malinaw din. Di ba yung kay Kibuloy, hindi naman Interpol ang naghahabol sa kanya, di ba? FBI. FBI ng Amerika. FBI. So, pwede nating hindi i-turn over si I mean, choice na natin yun kung ayaw natin i-turn over si Kibuloy. Ang US, as an independent country, magpa-file ng extradition. Okay. So, ipa-file sa atin na hihingin nila yung custody ni Kibuloy. So, sinasabi ang nagpa-file sila sa Korte ng Pilipinas para sa yung Korte mag-issue ng warrant of arrest para hulihin si Kibuloy para i-turn over sa kanila. Kasi sa kanila, hindi sila pwedeng silang pumunta dito para manghuli. Oo nga, bawal sa kasi wala silang jurisdiction. Next question. Yun nga, nabanggit mo yung salitang jurisdiction. Di ba ang ine-extradite citizens lang nila? Not necessarily. Yung mga may kaso sa kanila, may criminal case. Kahit hindi nila citizen. Kaya kailangan mag-file sa Korte ng Pilipinas. Kasi the Philippine court should say na sige, dadamputin namin si Kibuloy. Para sa inyo. Kumbaga sinasabi ng Philippine courts, okay, we're taking cognizance ng kaso niya. So lumalabas, parang sinasabi niya, sige, may kaso na rin siya sa amin. Pero dyan na lang i-try. Parang ganun. Oh, I see. Pero yung Interpol,
yan ba kailangan pa nila mag-file sa korte natin? Ay, okay. Okay. Ang Interpol, magpa-file sila, pero dahil Interpol sila, ang hinihingi na lang nila is assistance. Oh. Kumbaga, police assistance na lang. Hindi na extradition. Kasi, police sila eh. Okay. Hindi naman sila korte. Ibig sabihin, meron na warrant of arrest. Ang Interpol kasi is wala rin yan jurisdiction sa local. Oo. So it is still the local police ang manghuhuli. Yun ang manghuhuli sa kanila, tapos Interpol ang magdadala sa kanila. Kung saan siya in the case of Duterte, pag ginuli siya ng Interpol, dadalhin sa Netherlands yan. PNP ang huhuli sa kanya under sa supervision ng Interpol, dadalhin sa Netherlands. Yung ba yung sasabi lang Rome Statute? Ang Rome Statute yung ICC. ICC, So ICC is the court, Interpol is the police. Magpa-file si ICC ang magko-command kay Interpol, hulihin mo yan. So pag sinabi natin we will not cooperate with the ICC, totoo naman because hindi pala ICC huhuli, Interpol. Interpol. Oh, that makes sense. Paano pag kung lang what if this government were sympathetic to Duterte? Kaya ba nilang pigilan 'yan? Well, all you have to do is say no. Pwede natin gawin yan? Interpol by its powers cannot execute an arrest themselves. Kailangan na mag-arrest is yung local authorities under their supervision. I see. Tapos sila yung magdadala doon. Magkaiba pala yung kaso. Kasi pagka ganun, ibig sabihin, binabastos na yung local jurisdiction. Siyempre. That's why it has to be the local jurisdiction. Tapos sila lang ang magta-transport. Ayan hindi natin alam yan. Ako, hindi ko alam yan. Ganun pala yun. So, magkaiba ang kaso ni Kibuloy at ang kaso ni Duterte. Yeah. Okay. So, that's interesting. So, yung sinasabi nila na meron kasing 9 hours ago, naglabas ang Inquirer ng balita. Sabi niya, Philippines may hand over ICC suspects to Interpol. So, ito na pala yung sinasabi mo na na dadaan from ICC pupunta sa Interpol ang huhuli. Ngayon sinabi dito si Bersamin na sabi niya, the Philippines will act favorably or positively to the request of the ICC to take custody of any person in relation to its investigation of crimes against humanity. Kay former... Nagbago na. Oo nga, nagbago na. Dati, we will not cooperate. Oo. Ngayon, we will act favorably or positively. Oo. Diba? Ibig sabihin, magko-cooperate na kami. So nagbago na storya. Oo, yan ang epekto ng ng Iglesia ni Cristo rally. Naasar, nagalit. Actually, unang naasar yan yung yung midnight rant, yung pinagmumura. Yung pinagmumura. Tapos tinreten niya yung buhay ni ng presidente, mag-asawa, at sa speaker. Ikaw puta, tinreten ang buhay ng asawa mo. Di ba magagalit nun? Oo. Tural. Anong gawin mo? Puta, nakakapikon mo. Speaking of which... Tsaka the thing there is, parang detached na from reality ang mga Duterte. Oo nga, napansin ko. Hindi nila naiintindihan na wala ka na sa pwesto, wala ka na sa kapangyarihan. Hinihit ba nila yung sarili nilang droga? Kaya... Oo, na parang, hubris na yun. Di ba? Parang, ang feeling mo, ikaw pa rin ang hari ng mundo. Sino nagpapalakas ng loob niya? Ako, I've always wondered this. Saan kumukuha ng lakas ng loob yung mga yan? Ano hawak nila? Detached na from reality kasi. Because they've been in power in Davao for so long. And they've been abusive for so long. Hindi na nila naiintindihan kung ano yung tunay na buhay. Hindi ba nga puta? Ramon Bautista nagbiro lang, pinagulpe. Tapos pinapersona non grata. Yung sheriff. Isipin mo, nag-file ng disbarment si Larry Gadon hanggang ngayon hindi pa wala pa action yun. Wala pa. Meron silang there's this feeling of impunity.
Impunity, oh. Yun yung yun nakikita sa Jari palagi yan, with impunity. Wala kami pakialam dyan, Wala di kami nyo kami pakialam, kaya. oh. Gusto Wala kami namin, pakialam gusto dyan. namin. Tangina nyo, mga alipin kayong lahat. Ganun. Walang Yun ang bigat doon. It is that mentality that they are so detached from reality. That parang they are not a part of this world. I think that's what happens when you start believing your own lies. You Yeah. start drinking your own Kool-Aid, sabi nga nila. Yeah. Nakaka. Ganun na yun. Kaya ang pagbagsak niyan malala. Oo. Kasi Matindi nga yan. ubos yan. Eh, nag-umpisa na Ubus eh. yan. Mag-uumpisa na yun sa Davao, mawawala sila sa pagka-mayor, mawawala sila City Hall eh. Di sila sanay nun. Ilang At taon ano na yan, ba sila hindi nila nakaupo dun? hindi nila kayang tanggapin yun. Oo nga. Para sa kanila, dinaya sila. No? Yan naman ang sinasabi lahat ng politiko pagkatatalo eh. Dinaya daw siya. Suday. Hindi nila kayang tanggapin na ayaw na sa kanila ng tao. Although meron pa rin, I mean, may mga DD shit pa rin, mga DDMs pa rin. Pero it's not as Now that you mentioned huge DDS, following as before. Diba? By the way, madami Yung mga solid na mangmang na lang natitira sa kanila, katulad ni Philip Salvador, Robin Padilla, di ba? Si Jimmy Bondok, Yun nag-aaral lang. ng abuga siya Jimmy para Bondok, yung mga ganun na lang. Pero wag ka na, ang dami pa lang I have to mention, no. Ang dami hong vlogs na katulad dong sa amin na podcast din, political, pero pro Duterte. At ang mga followers niya, nakikita ko 700,000 followers. Ang daming nakikinig, naniniwala. So, kami naman ang sinasabi lang namin, tingnan nyo rin yung basa-basa din kayo ng dyaryo kasi those are all, most of them are just peddling lies. I've reported a few of them eh. Mali-mali ang mga meron doon nag-file ng disbarment kay Duterte tapos inatras daw kasi napahiya. Humingi daw ng alam ko may nag-file ng disbarment kay Duterte nito recently pero hindi siya humingi ng tawad at nag-sorry kay Duterte kasi daw nahiya daw siya. Ano ba, hindi naman totoo yun? Pinagpapapansin mo yan. Kasi ang dami nila. Daming followers. Natural. Maraming mangmang sa mundo. Ganun talaga yun. Di ba? Bagay. I mean, look, ganito kasimple yan eh. Kung yung mga yan, matatalino yan, di sana kaklase mo yan. Di ba? O tayo ng kasabihan sa amin, tangina kung matalino yan, kaklase ko yan. Ganun eh. Marami nga naman. Hindi kasi maraming naniniwala. Sabi nga nila, in the land of the blind, the one-eyed is king. The one-eyed is king. Pero it seems na ang daming a lot of them are educated people. Pag pinagsabihan mo na, parang bakit naniniwala ka sa mga ganyan. Hindi, kasi sabi ganyan. Parang, ako, sabi mo, office mate ako, mga Hindi not educated, nakapag-enroll lang. Hindi naman, mga tapos naman, mga IT specialist naman. Tapos, nakapag-aral. Pero hindi educated. Nakapag-aral, may diploma. Pero hindi educated. Because if they're educated, hindi sila ganun katanga. Hindi sila mangmang. Mangmang eh. Ibig sabihin, hindi mulat. Kabaligtaran ng mulat o mangmang. Ang educated, ibig sabihin mulat. Mulat, totoo yan. Diba? So kung hindi mulat, mangmang, they're not educated. In your opinion, ka Dennis, gaano katagal bago magkaroon ng action after elections na itong Interpol, Sa tingin mo? Depende, yun ang hindi masabi. Sometimes they move very fast, sometimes very slow. It seems pretty fast, hindi ba? Kasi the fact that we withdrew already nung panahon Duterte, nag-withdraw na tayo sa Rome Statute to sa ICC, babalik ba tayo? Parang wala namang balitang ganun eh. Wala namang sinasayang babalik tayo. Move eh. Di ba may move sa Senate? Oo nga, na bumalik. Na bumalik. Actually, we should. Oo. Because, protection natin yan it is our duty to join the Brotherhood of Nations. Yes. So, yung mga ganyan, kailangan yan. Although merong katulad dun, I agree with Trump, yung katulad dun yung sa World Health Organization. World Health, saka yung climate change. Uh-huh. We have to lead. Kailangan umalis na tayo doon because it's all bullshit. Pero all the others, katulad yan, Rome Statute, dapat bumalik tayo. Yung World Health Organization daw kasi i-check naman daw ang nagko-control kay what's his name? Yes. For the controlled by the Chinese.
for the last 10 years yata. Yeah. Mm-mm. Kaya umalis sa US kasi lugi sila eh. Lugi Sila nga sila. nagpopondo tapos putang inang nasusunod insect. Oo nga. Wala eh. Ganun din yung climate change. Actually, Sila nagpopondo. honestly, hindi ako nagkukunwaring naintindihan ko yung climate change. Sinasabi ko, naguguluhan ako dun sa climate change. Yung mga shift to this, shift to that eh. Hindi ako masyadong Hindi, katulad nun. Hindi, kasi yung climate change is fake science eh. Fake science? Yes. You're saying that... Remember, you're saying climate change is not real? Yes, it's not. Okay. Look at the record. Okay, for you to say climate change, kailangan there has to be a substantial change. Climate, over a substantial period of time. Okay. Okay? Ibig sabihin, ang climate changes over 100 years. Diba? Over 100 years, hindi naman nagbabago eh. Ganun pa rin ba? Yes. Magpa-fluctuate lang ng 1 or 2 degrees, bababa, tataas, bababa, tataas. But generally, pag tinignan mo yung graph niya, it's pretty stable. Alam mo, may Tapos diba, 10 years ago, sinabi nila, matutunaw ang polar ice caps. Hindi naman. Pag natunaw ang polar ice caps, babaha. Aangat ang sea level. Babaha. Babaha. Mawawala ang mga coastal area. Hindi naman. Does it happen? Hasn't happened. Alam mo, may bakit ang mga bangko still investing in coastal areas? Nandun pa rin ang development sa coastal area. Yes. Diba? A politician once told me that climate change daw, in her opinion, is a way for the first world nations to rein in the para daw tayo pigilan mag-develop. Kasi ang sumira naman talaga sa environment, hindi naman tayo eh, sila. Yung mga pabrika, sila una nagkaroon nun eh. Yes. Sila nagpasabog ng mga ano eh. Tapos, bawal tayong magkaroon ng mga industrialized na pabrika. Diba? Nagbubuga ng pollution. Kasi para yung third world countries hindi mag-develop. To maintain the status quo. Yes. That's ingat may kuryente. 2018, ang kuryente ko is 3,500. Ngayon, wala naman nagbago sa bahay. Wala naman akong biniling bagong appliance since then. Same appliances. Ngayon, 6,700. Well, kasi energy in the Philippines is a monopoly. It is all controlled by one family. Yes, and we know who that is. Yahoo. A lot of people don't know. Talaga? I thought it was just the Lopezes. Yes. No, it's not the Lopezes. Aba? It's not the Lopezes. Aba? Dahil hindi ko alam. When you say one family, it's not the Lopezes. One family. No. Sino? Aboitiz. Aboitiz? Oh. Pati yung mga maliliit na power, yung mga power generators naman. Ito lang yan, the Aboitiz has a monopoly of coal. Which so lahat power. Yan, kliyente nila. Oo nga. Diba? Yun lang yun. Ganun kasimple yun. So kahit na sino lahat yan, kahit gano'ng karami ang power distributor, power generator, yan. Aboitiz pa rin sila bibili. Bakit wala silang kalaban? Bakit walang competitor? Ganun sila kagaling. Oligarchs. Yan yung mga solid na, Spanyol. Oo, Spanyol talaga yan eh. Mestizo talaga pamilya yan eh. Sila din ang may-ari ng mga barko tsaka mga Maraming negosyo eh. Pero to own coal. Yes, to own coal. All the coal? It's perfectly legal. Right? Because it's given to them. Sila lang ang kaya magpasok ng coal dito. Wow. So yun ang kailangan. Yun ang kailangan basagin. Kaninong administrasyon ang galing yan? Tangay na matagal na yan. Panahon pa ata ng Hapon yan. Ganun pala yung ganun ka date back yung nila ha? Monopoly nila. And that's panahon pa ng mga Prile ata yan. And that's never been questioned since. Walang nagbago, walang nagalit, walang nagsabing, dapat hindi na ganyan. Wala. Wow. Nobody understand. Interesting.
Eh, ano mga kailangan mabago sa Pilipinas para maayos ang buhay natin? Basic So, yan eh. Yung NGCP. Yan, NGCP, that Yan. we're moving. Nagsabi sa isang, sa Hindi, isang hindi report, natin, sabi ni hindi mabuklat ang record ng NGCP. pero ang sabi ni Henry C. Jr., Pilipino daw ang may-ari ng NGCP, wala daw inchik Pakita nyo. doon. Pakita nyo. Pakita nila. Kaya ba tayo lang pakita? Ay, wala pa rin ba silang wala bang court order to show that? O somebody has to file a case? I don't know. I'm not sure. Pero all I know is, hindi na sila pinapakita. Kaya si Dan Fernandez di ba nagwawala? 2019 pa niya hinihingi. Wala nagbibigay sa'yo. Wala nagsasubmit. Wala. Tangina congressman ka po. Tangina ngayon. Wala ka magawa. Oo nga. Totoo yan. Diba? Yung NGCP na yan, I remember if you go to their website, nakikita mo sa 10 board of directors, 4 doon ang Chinese, na inaamin nila na they were connected to the SSG, ano ba yun? Yung State Grid Company of China. Ayun yata yung ano nila, SGCC ba tawag doon. Basta na ano sila sa kuryente ng China na nandun siya. So parang makapagtaka ka, ba't ganun na lang yun? Bakit sila nakapasok? Kasi private corporation yan eh. Yeah. Yan yung mabibigat sa China pivot. Yan ang dapat bawiin. Yan ang dapat tanggalin. Kasi, di ba, yung ginawa nila sa naalala mo yun in one of our podcasts na mention ko ulit, and I shall mention it again, yung series of brownouts before Dinagyang last year. I think it happened sometime in November of 2023 kasi January nagsalita si Trillanes na kakasuhan niya daw ang NGCP. They lost millions a day in business and kita dahil tinanggalan ng kuryente. At walang tas one day, after a week, bigla na lang, it's back. Pwede na lang gawin sa election yun, Oo. Yung dyan is, what if meron talagang backdoor? Because the US found out na there is such a thing as a power backdoor. Kaya pinagtatanggal nila, tinanggal nila yung Chinese switches sa grid nila. It turns out China can shut down their grid. Wow. And then, 486 switches ang natagpuan nila. Siguro hindi pa na nakikita lahat yan. Through the years yan mga Yeah. Kaya sa US, bawal na sila bumili ng supplies from China. Pero sa atin, walang, I don't think anyone is doing anything para makita yung mga ganong mga backdoor sa Pilipinas. I'm pretty sure meron. Mga bayad eh. Mga China boys mga nakapwesto. Di ba sila natatanggal? O baka after elections na yung talaga magtatanggalan, Well, kailangan pagtatanggalin mo. Oo, iba kasi in elected positions pa yung iba eh. Wow. May question pala dito. Sige mo si Marcoleta. Si Marcoleta, nakakaiya. Bakit? Talagang pinagtatanggol niya NGCP. Na during hearings, talagang sagad-sagad hindi naman niya tinatago yung kanyang yung kanyang hindi niya tinatago yan eh, basta kailangan. Halata mo talaga kung nakanino siya eh. From the start, he's very open about these things. Hindi, sa akin, okay na yung kung kampi ka sa ibang politiko. Pero inchik na kinakampihan mo eh. Oo. Ibang bansa na yan eh. Oo. Ako sa akin, ganito lang sinabi ko, kung panahon ni Ka-LV, pwede ba yan? Hindi pwede yan. Tangina, ganun sila ngayon, ang mga iglesia ni Cristo. Kumakampi na sila sa mananako. Wala na silang patriotismo. Dati, sobrang patriotiko ng iglesia ni Cristo, kaya nga ang samba nila sa Pilipinas. Oo. Naka-attend ako ng misa nila. Doon ako believe sa kanila. Kaya at one time, I was even thinking of converting. Pero yung ngayon, ganyan. Speaking of ngayon kung kayo man pupunta ng norte, umiwas muna kayo hanggang alas 7 yung event ng Iglesia ni Cristo sa merong event ngayon sa Philippine Arena. Umiwas muna kayo doon kasi may ipit kayo. Grabe daw traffic. Pag nag-uwian yung mga yan, dilay na. Kaya ng madaling araw daw, traffic na kasi papunta sila alas 8 hanggang alas 7 daw yung event nila eh.
sa Philippine Arena. Hindi ko alam kung ano to. Kung bakit meron na silang rally nung nakaraan. I don't know what this is. Yung I love Xi Jinping. Seryoso ka doon? Oo, I love Xi Jinping yan. Tangin na sumasamba sa mga Chekwa yan. Yung mga ganyan. I'd like to think na hindi naman siguro. Tangin lang yan. I love Xi Jinping yan. Tangin na. Tangin lang yan. Samba sa singkit yan. Ano ba yan? Totoo naman eh. Tangin na magagalit siya, mga traitor sa bayan niya, mga puti na yan. Unahin niyo muna ang Pilipinas. Hindi ko alam. Alam mo, naghahanap ako. Alam mo yung statuette na yung nakabayong, Oo. tapos yung makapili. Meron ako nakita. Makapili na nakabayong. Naghahanap nga ako nun eh. Para puta, every time magpa-podcast na andito sa Anto. Para makita ng tao na puta si Duterte, traitor sa bayan. Oo. Nakapili Talaga. Yun naman, obvious na eh. Pero going back to sa ICC kanina, sinasabi mo, oo nga, nagbago na nga. And that was, even in the Reuters story, it's the same story, sinasabi nila na talaga daw una nagsalita pala si Justice, si Revilla, si Revilla, si Remulla. Si Boying Remulla una nagsalita. And then, sinuportahan ni Bersamin. Sabi niya, totoo yan. Tutulong kami. Hindi, tsaka, remember, ang unang-unang nagsalita about that is Supreme Court. Oo. The Supreme Court decided that we are still a part of the ICC. Teka muna. Nagkaroon pala ng Supreme Court ruling dyan? Yes! I didn't know that. Akala ko, pag sinabi ng Presidente, aresta kami. Charges until that was until March 2019. That the leaving ICC only became effective March 2019. So lahat ng cases, lahat ng kaso tried until March 2019 is kailangan nating i-honor. Kaya yung mga pinagsasabi nila panelo na hindi, ang pinaglalaban natin dito soberanya. Wala. Nyo, mas magaling pa kayo sa Supreme Court. Oo. Nagsabi ng Supreme Court eh. Hindi siya issue ng soberanya, Sus Mariosep. Issue yan ng paano sila mga apektuhan? Baka pati siya madamay pa. Baka doon na lang gamitin ni Panelo yung mga bago niyang suit. Si Mr. Sartorial Elegance daw siya eh. Pero nagsabi naman nga nasa balita na might hand over. Ayan. May handover ICC suspects. Ang sabi ICC suspects, ilan ba pinag-uusapan natin dito? Si Duterte, si Bato, kasama ba si Bongo dyan? Yes. Yung anak. Bato, si Bongo, si Sara, yung isa yung namatay. Si Sinas yata kasama, si Albayalde Patay kasama. Na ba si Sinas? Hindi si Sinas. Yung isa yung namatay, yung CIDG. Okay. I forgot his name. Pero 7 yan eh. Ilang chief PNP. Kasama si Albayalde at si Silas sa chief PNP at si Bato. Alam mo si Albayalde noon, akala ko mabait eh. Akala ko matino, hindi rin pala. Iba lang kasi siya magsalita, malumanay, pero akala ko talaga noon maayos. Na hindi niya gagayahin yung mga ginawa ni Bato, pero parang standing order na nila yun eh. Lumalabas ngayon. Parang sa mga bali-balita, involved daw sa droga. Si Albayalde? Oh. Yes. Yung bang... Kasi di ba nandun siya sa Pampanga. Yung Empire 999. Empire 999, oo. Parang lumulutang ang pangalan niya. Oo, totoo. I am not so sure kung talagang involved siya, pero nilulutang yung pangalan. Lumabas nga ang pangalan niya. Ang kadikit niya si Bong Pineda eh. Teka muna, si Bong Pineda ba kasali dyan? Di ba may sarili siyang huweting empire? Yeah, pero lumulutang din ang pangalan niya eh. Kung bakit sa Pampanga palagi yung mga ganon. Ay, nako, Diyos ko dahil. Pampanga, Tarlac ang inupakan. Yung issue naalala mo yung issue dati ng magnetic lifters na yan? Yung punong-puno doon ng Shabu. Yun eh, it was just summarily dismissed without anything. Walang masyadong, hindi pinag-usapan, hindi Tapos kinasuhan pa nila yung... Lumalabas sa Quadcom, kay Pulong pala yun.
May drugs na, may ukay pa. Ayos ah. O alam mo bang payaw ni Bongo si Fildon? Ay, hindi ko alam yun. Kaya si Fildon ganun kalakas. Akala ko si Fildon kaya lang malakas kasi dating boyfriend ni Trixie. Okay. Malakas si Trixie sa presidente. No. Bayaw pala ni Bongo. Interesting, no? Si Bongo ba may asawa? Wala akong nakikitang wife na wala siyang pinapakita eh. Very Low-key. private. Very private lang. Very private. Yung mga tatay at kapatid niya tumitira sa dam. Oo, yun ang may-ari ng mga kumpanya doon. Kaya nga sabi nila, conflict of interest daw yun eh. Yeah. Yung matagal na yun, hindi naman nila makasuhan yun eh. Siyempre. Siyempre. Ngayon nila kakasuhan eh. Oo, anak ng Diyos eh. Appointed son of God din yung mga yun eh. Oo. Appointed son of Davao. Sila lang din ang ano doon eh. So, interesting ah. Pag may tanong pala kayo huwag kayong makakamaling huwag kayong makakalimot mag-message kasi yung iba nang may message sa akin privately. Tinatanong niyo sa akin sa ICC nang mihingi ng paliwanag hindi ko naman din naintindihan yan. Basta ang alam ko may kaso, yun lang ang alam ko at ang hindi ko lang alam kung maaaresto. Sabi ko nga mukhang maaresto pero ang tanong diyan kailan? Aaresto yun. Yun yung tanong kailan. Malamang after election. After elections and before 2028. Kung ito naman ito hypothetical / speculation. Kung magka-arestuhan na, tinangay na lahat, no? So wala na yun. Si Sara din na makakatakbo sa 2028, si mga ganong yung ba pag na-aresto ka ba ng Interpol, automatic ka na, yung hindi ka na pwede tumakbo for public office? Hindi naman. Hindi wala naman. namang penalty pa yun. Wala pang penalty, inaresto ka lang. Inaresto ka, ibig sabihin may kasalanan, may ebidensya. Di ba ganun yun? Yeah, pero wala pang penalty. Hindi pa naman final judgment. Tsaka remember, yung perpetual disqualification, kailangan yung final judgment yun on cases that carry that penalty. Hindi po inaresto ka. Para si Kibuloy. Puntang inaresto, tumatakbo pa. Bakit? Diba? Bakit nila pinayagan yun? Sila Jinggoy. Sila Jinggoy nga, nakakulong, tumakbo, nanalo. Convicted diba? Yun eh. Di ba sila dalawa ni Bong Revilla? Nag-tap pa. Mario, nagbudots lang nakatap pa sa eleksyon. Talaga naman no? Tao talaga, no? Kasi hindi pa naman final, hindi pa naman with finality. Teka, di ba yung kaso ni Pogi, ni Sexy, tsaka ni di ba lalala mo yun dati kay Napoles? Hindi ba, wala bang, nakulong na sila, di ba final yun? Hindi pa. Si Gigi Resca, lalabas lang ng desisyon, acquitted. Kasi yun girlfriend nyo nung isdong matanda Pero the thing there is, ganun katagal talaga yun. Parang walang hustisya no? Yeah. Hindi na masakit yan Parang walang hustisya. Pag malakas ka pala, may pera ka. You get away with it. That kind of looks that way. Parang ganun, di ba? Yeah, minsan parang ganun. Minsan ganun talaga. Ako. Because you cannot force naman din because you'd be prejudicing the rights of the accused. Okay. So, in the case of the ICC, di ba, accused sila, ito si mga pamilya ng mga pinatay. Sila ba, meron ba silang pinirmahan or videos, statements ba yan na pinakita kay ICC pag panahon na ng paglilitis? Yes. Hindi, tsaka ibang quantum of evidence yun. Ano ibig sabihin nun? Yung sa korte kasi, pag local, yan, guilty beyond reasonable doubt. Yung yung katulad doon, is na ibang quantum of evidence. Posibleng preponderance of evidence lang yun. Kasi knowing it is such a political issue, medyo komplikado kung ipipilit mo yung guilty beyond reasonable doubt. Why? Simply because you might not be able to find prove any living witness. Kasi remember, it's state sanctioned
it is state-sanctioned terrorism usually. So, puta, posibleng yung mga magiging witness yung nagreklamo, putang ina, pinapatay yung buong pamilya. Diba? So, kumbaga, ang witnesses madaling matras. So, you go through a different, pero knowing na kailangan ng hustisya, kailangan makamit ng mga nabiktima ang hustisya. So, they have to go find a different way of doing things. Di ba? Hindi kailangang guilty beyond reasonable doubt. Kunwari, yung pamilya ni Kian, pinatayo ng di ba, ng pulis, napatunayan naman na may kaso at lahat. Yan ba kasama ba yan sa didinggin sa ICC? Yes. Kasama yun. So, yung kasi although nasintensyahan yung mga pulis, ang kaso kasi sa ICC is that all the killings are state-sanctioned. Oh yes, inutos. Yun yung ibang yung ibang level. Hindi yung the actual killing itself. That's for the local courts to fix. That it was a systematic procedure. That it was state-sanctioned. That the heads of state ordered the state instrumentality to start killing people. Kaya nga pati yung yung the words used sa mga memo, puta pati yun pinag-aaralan yun, pinagdedebatihan yun. Naalala mo yung nagwawala si Bato, sabi niya, kung gusto ko patayin, gagamitin ko words, kill. Hindi neutralize. Pero that's sabi the point. Sabi niya, hindi daw. Pero that's not the point. Under investigation, the fact that he used the term neutralize, neutralize, which is a military term, that means killing a suspect, killing a subject. Yes. Yun, because you have to use it in its ordinary colloquial usage. Kung military usage, ang military colloquialism na neutralize is to kill. Diba? Yun ang sabi ni Bato. Hindi naman doon niya sinabing kill. Sabi ni Bato, hindi rin niya sinabing kill. Diba? Ganun kaduwag yun. Putang inang yung duwag yun, walang puta gagawa-gawa ka tapos hindi mo kayang panindigan. Inutusan lang daw siya. Malamang yun nasasabi niya at the end. That's what they all say. Inutusan lang kami. That's what they all say. Yan. Tama-tama. Inutusan ka. Sumunod ka naman. Sumunod ka naman. Tama-tama. Inutusan kang tumalon sa bitay. Inutusan ka. Isuot mo na yung lubid sa leeg mo, puking ina ka. Di, suot naman siya. Sumunod siya. Diba? Sumunod ka. Hindi sumunod ka na. Isuot mo na yung lubid sa leeg mo. Talon. Talon. Diba? Ganun lang naman yun eh. Interesting kasi yan pag siguro I'm guessing wala pa naman akong alam siguro din na kaso na siguro kasi na panahon ni Duterte tulad ako siguro ng mga kadakakarami dyan na ngayon lang narinig yung salitang ICC. Hindi naman natin alam na kung ano yan dati kasi ngayon lang natin narinig yan I'm guessing marami na silang mga na-aresto in the past mga diktador mula sa ibang bansa. Yeah, usually Eastern European. Tsaka African. Usually nandun, African tsaka Eastern European. Yun ang mga suki dyan sa ICC. Suki. Suki yan. Naalala mo si Nicolae Ceausescu tsaka yung asawa niya? Yung ba na ICC, pinatay na lang nila yun sa galit nila Pinatay ng mob yun. Pinatay ng mga tao. Na-TV pa yun, naalala ko yun. Kasi yan, halos kasabayan ng EDSA Revolution. Oo, kaya hindi ko makalimutan yan nun 80s, marami ang nagrevolusyon sabay-sabay yan mga diktatorya Lahat yun pinatay. Sa Pilipinas lang, hindi. Kaya kakaiba ang revolusyon sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas lang ang revolusyon, walang patayan ito sa party. Yes. Toya. Kaya nga, diba, sobrang sumikat ng people power because they found a peaceful revolution that people were partying. Tapos pinalis lang ang diktador. Walang
Walang And nangyaring mind patayan, walang nangyaring purge, walang kahit na ano. Mind you, we did it twice with him and Erap. Mayo, Yeah, if you it was a consider that. It was a street party. Yun ang malupit doon. Totoo yan. That's why the People Power Revolution was so historical. Oo. Wala Kasi di ba, namang iba. ang kasabay nun, Tiananmen. Tingnan mo, men, ang gupit ko square. Di ba? Tiananmen Square, oo. Yung kay Ceausescu. So, Yung talagang madugo. Yugoslavia, Czechoslovakia, si Nicolae Ceausescu. So, all those Eastern European countries, or Romanian. Yun. And then his wife, hindi lang si Ceausescu, pati yung asawa niya. Magkasama silang binaril nun eh. Magkasama sila na tumba nun eh. Dilat sila nun eh. Tao nun, di ba? Palakpakan yung mga tao. Tapos, yung bangkay nila, it was just there for all to see. Yeah, diba? Totoo yun. And medyo shock tayo nun kasi hindi tayo ganun eh. Yung revolusyon natin, hindi naman ganun eh. Sana hindi na natin kailangan magkaroon ng ganyan kasi huwag na tayong magboto ng taong nagiging diktador at saka alam mo kasi meron siguro sa psyche ng Pilipino, malaki ang believe daw ng Pilipino sa mga strongman. Mga ganong mga populist, and I think in many countries, maraming naniniwala sa aggressive. Tayo sa I think the world likes to see old men killing other people with with guns and yung mga action movies na yan. Meron tayong I don't know, we have a fetish for these things eh. But, well, I don't really understand, but okay. Kasi yung mga younger action stars, It's escapism. It's escapism, yeah. Yeah. The younger action stars are just not as appealing eh. I have to admit, Parang they don't have the gravitas. That's true. That's the thing. There is no gravitas yet. Yeah. Kaya di ba, parang Raymond Santiago is a great action star, but di ba? Rosto Padilla used to be an action star. Yeah. Yeah, I remember. Until, diba? NBI mga movies yun dati, machong-macho, but Hanggang sa bumigay. Oo, woke eh. Woke. Panahon ng mga woke. When you can choose your pronouns daw, ganun na daw ngayon eh. Ako, I still don't understand that part, but okay. Sige, tanggapin na lang. Anyway, going back to our conversation. Pero ako empleyado, pagka nilagay sa resume yung pronouns niya, hindi ko natatanggapin. Wag ka sa mga IT companies and the company I work for. There's a blank in the form that says what's your pronoun. Pero pagka ako, hindi ko tinatanong, naglagay ng pronoun, hindi ko natatanggapin. You know why? Ibig sabihin to woke to, puta, ibig sabihin entitled to. Sakit to ng ulo. That's another way of seeing it. Totoo yan. Kailangan pakisamahan mo. Putangin na baka hindi pwede utusan. Tingin na pagkaganyan doon, magtrabaho ka sa iba, wag sa akin. Oo. You remember the guy na nagpatayo ng waiter? Tinawag siyang sir, nagalit siya kasi hindi yun ang pronoun niya. May kaso. Kulong. Tangina, kulong. Dinimanda siya ng waiter. Di siya pinalagpas nun eh. Yan. Magsama kayo ng pronoun mo sa kulungan. Si Jude Bacal. Yun, that's his name. Ay, naku. By the way, shout out to a friend of mine, si Wyatt Belmonte. I remember him kasi, kaibigan niya si Jude. But still, hi. Hi, Wyatt. Ay, puta. Eto, chismis. Chismis. Naalala mo yung sinashoutout ko? Oo. Si Nita. Sila Nita, Puta. Yesterday, I was with two reporters. One from Radyo ng Bayan, the other from Inquirer. And guess what? Puta, alam na nila yun. Putok na pala. Na talagang merong nagpapakilalang girlfriend, si Senator Bongo, tapos ng hahagbat, ng loloko. At puta, alam nila na isang staff ni Senator Go ang kasabwat kasi siya ang nagpapakilala. Siya ang Kaya may credibilidad pala yung mga yun. Oo. Because, puta, staff ni Senator Bongo, puta, tapos siya yung sasabi, totoo siya yung girlfriend yan. Malakas yan. Ano binebenta niya? Tutok na sa mga media. Ano binebenta ni Nita? Kontrata.
Bibigyan ka ng kontrata galing sa bibigyan ka ng kontrata sa Mindanao galing sa CDF ni Senator. Tapos wala naman pala pagdating mo doon. Wala naman pala. So hindi siya talaga girlfriend ni ano? Hindi. Pagkatapos kang kuna ng pera. Scammer. Ang malupit doon, staff ni Senator Go ang kasabwat. Ang kasabwat. That's why people believe. Kasi kung siya nagpapakilala at kilalang staff niya, hindi maniniwala siya talaga. Kung siya booking ina mo, ano ngayon? Oo nga. Di ba? Pulul. Kasi syempre, pag nilapitan ka at sinabi, uy, ito yung girlfriend. Kasi posible naman talaga for a corrupt politician na ipapadaan mo sa girlfriend. Parang yun nangyari sa ibang tao, di ba? Na nakalaya naman na yung girlfriend ngayon eh. So, di ba ganun, binibigay ang kontrata doon kay ma'am. Naalala mo yun, Ganon din ang nangyari, Ito, yun totoo talaga yun. Kasi everybody in the Senate na yun pala ang mom nila. Kaya nga, di ba sabi niya, mom pa to tawag nila doon. Yun talaga girlfriend. Tsaka lahat ng mga ano-ano nila, doon ang gagaling sa babae na yun. Baka akala nila ganito rin. Ganun kalakas din. Baka. Kung staff ang nagpapakilala, kaya pala ganun. Kasi staff ang nagpakilala. So, naniwala sila. Yes. Nasa ilang milyon ng mga Tsaka hindi basta staff, someone very high up. Next week, yung pangalan. Sige. Mga magkano naharbat ni Nita? Hindi, kukunin ka kay David. Mga magkano? Yung isang nagsabi sa akin, nasa 15 million na nakuha sa kanila. Marami yun. Marami yun. Hindi lang saka may mga kasabwat silang Muslim. Wow. Kasi sinasabi, ito, kumbaga grupo kami. Yun nga yung Muslim ang nagpapatunay, dito manggagalingan, dito yung program sa BARM. Speaking of BARM, dapat pala makakontak ko na si General at matanong ko na mag-guest to siya sa atin one of these days. I have to contact him pala after this, yes. Soon. Soon. Si Manny Magato. Si Manny Magato. Nakabalik na siguro galing Thailand. Hello, Manny. Nakabalik na yan at masaya na yung kanyang bakasyon. I will contact them both, yes. Umuuna naman na sila sa atin. Okay, so medyo yung Feb 11. Oo nga, Feb 11 is done. By the way, may nag-message sa akin din na kaibigan ko, private message. Baka daw meron ka pang information regarding the Manila elections, particularly sa Versosa, kung ano nangyayari. Gusto nila makarinig ng balita tungkol daw siguro next episode. Kung meron ka ngayon. Kung meron ka ngayon, patikim. Fearless forecast. Sige, fearless forecast. Tagilid si Isko at si Hani Lacuna. Sila nakaupo. Si Hani Lacuna incumbent eh. Dahil nagpakita sila sa INC. Sa INC. Oo, di makakalimutan administrasyon yan. Oo, nandun ka. Tagilid sila. So, that leaves us with... kasi, ang mahirap doon, si Hani, nakadikit siya kay speaker. Oo. Tataas siya ng speaker. Okay? Si Isko, supposedly, inareglo siya ni Cesar Chavez. Yung OP. Kasi si Cesar Chavez nasa OP di ba? Naki-BBM, inapoy. Press secretary. Puking ina nilang dalawa, pareho sila nagpakita sa INC. Di nila na-control. Naghanap nakakita ng crowd eh. Diba? So, that leaves Manila with whom? That leaves Manila with whom? Well, hindi ko ang problema naman kay Sam Versosa, I'm not sure about his is political organization. How solid. Because alam mo ako believer ako ng political organization. Yeah, but you know, hindi ako naniniwalang may spontaneous vote. That leaves the people of Manila with who? Siyempre, that's the question. Whether the organization is strong or not. Say, well, yun medyo tagilid yung dalawang tumatakbo, si Isko at si Hani because of what they did. Yeah, Pero what if no choice pa rin? Because at the end of the day, powerhouse pa rin yung dalawang yun. Like, Isko still has his people. Si Hani still has her people plus yung mga tao ng congressman. Substantial yun. Organization. Ang tanong, makakalimutan ba agad ang administrasyon yun? Na nagpakita kayo doon? Some things are hard to forget.
Di ba? Oh, the people here never forget. They don't forget. Lumabas ka pa, nagsalita ka pa eh. Oh. Yes. Di ba sana kung nandun ka lang, na-crowd ka, di ka nagsalita, hindi. May video coverage eh. Dapat, hindi talaga. Oo. Hindi nila, ano sila eh, natokso sila sa, sila sa sa dami ng tao dami ng tao, 1.53 million daw eh. Boto, Maynila pa yun. Maynila yun eh. Tangina, epal ka. Diba? Yan lang. Yan ang malungkot dyan. Ang tanong is, puta, kaya ba nilang reglohin? Pag hindi, SV na yan. Posible. Oo. Kasi kung hindi ka, if you do not have the heart of the administration, di ano ka? Di ba? Although sabihin natin local elections, pero still, kung ano yan, kung may naninira sa'yo, kung ako botante, narinig ko na may nagsabi sa akin, wag yan kasi ganito yan eh. Si Isko, wag yan kasi ganito eh. Sino na lang politiko? Ito, Sam Versosa, kahit sino yan, sige na lang din. Shota ni Rian Ramos, sige na lang din. May tendency tao na gano'n eh. Ang dami naglalabas ng video, inuupakan si Isko. Oo. Ang dami nga. I've seen some. And also yung mga anti-honey lakunan din, kung anong sinasabi. Kesyo kakasuhan daw, kung gano'n-gano'n mga salita. We will see. Ayun lang. And that's your yan, Gerald. Yan yung yan yung hinahanap. Oo. Puta, alam ba dati, nakabagkada ko pa yan. Dito yan sa Mandaluyong. Sino? Diyan sa may hulo yan eh. Sino? Si Pacquiao. Diyan panadero yan eh. Seryoso? For about a year, 2 years. Panadero yan sa hulo. Wow. Diyan tumilan yung bago yung maging champion. Yung unang umaangat siya. Bagong lipat dito. Payat yan na blondie book. Oo. Blondie nga book dyan nun eh. Tapos naka-jeep sila mag-asawa. Nanggaling sa wala talaga eh. Nanggaling talaga sa wala eh. Everybody loves him. Totoo naman. Oo. So, yun ang kay Pacquiao. Ang sarap maging Pilipino ulit dahil kay Pacquiao. Tapos putang ina, tatapatan mo ng Duterte na putang na I love Xi Jinping. O kaya mga Robin Padilla. Oo. Province of China. Philippines province of China. Puta. Bubuisit ka rin talaga eh, no? Well, anyways. Okay. Sige. This is at the end of our hour. Salamat ng marami sa mga nanood ulit. Yung mga natutuwa, nood kayo. Yung mga galit, manood pa rin kayo para lalo kayo magalit. Yung mga galit, sasagutin ko naman kayo eh. Katulad nung sinagot ko, di ba? Oo nga eh. Medyo weird lang yung sagot mo. Okay, medyo Sabi niya, malapit na raw tayong malapit na raw nating makaharap si Lord. Sabi ko, ingat ka. Baka yung Lord mo si Satan. Baka magulat ka. Okay, mo, ang Lord mo pala si Satan. Sa dami ng pinatay nyo, ayop yun. Buhay pa kayo, sinusunog na kaluluwa sa impyerno. Anyway, salamat ulit sa panonood. Ako po si RP Lazaro. Maraming salamat. Ito po uli ang inyong komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. At salamat na marami hanggang sa susunod. Thank you.